Gusto ko lang i-share sa inyo guys, itong stop-start using transformer. Kaya tayo gumamit ng transformer guys, kasi itong contactor natin ay 120 volts lang. Bali 120 volts lang ito, 120 volts. So kailangan natin ng transformer na step down para mapagana natin itong magnetic contactor natin. Kung makikita nyo dyan sa drawing guys, 120 volts lang siya, no? Ang kanyang coil. So hindi ito pwede na ating lagyan ng direct na 220 volts kasi ang supply natin ay 220 volts. So kailangan gumamit tayo ng transformer na step down para magamit natin itong itong contactor natin na 120 volts. Kung makikita nyo dyan sa drawing. Tapos ito namang pilot lamp natin guys ay 220 volts. Kung makikita nyo dito guys, no, iba din ang connection niya, no? 220 volts din. Kung makikita kasi natin tong transformer, 1112 ang 6 volt, 1113 ang 12 volts, 1114 ang 24 volts, 1115 ang 110 volts, ang 1116 ang 220 volts. Itong 120 volts natin guys, pwede natin yan lagyan ng 110 volts. Kasi sa electrical kasi guys, mayroon yan sa tinatawag na intervals. So bali, kung ang 120 volts, lagyan natin ng 110 volts, posible pa rin na gagana ang ating contactor natin. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano to i-wiring. Lagi po nating tandaan na always nakapatay yung circuit breaker natin bago tayo mag-connect, mag-perform ng connection. So nakapatay yung circuit breaker natin ngayon. So bali dito natin ikabit para magkakaroon ng power ang ating transformer. Lagay natin dito, no. Higpitan natin. Tapos ngayon dito naman, no, sa 0. 0 natin ilagay. Higpitan din natin, guys. Ang kasunod naman niya, no, sa 1 naman, no, sa output ng circuit breaker dito, ilagay natin dito. Ilagay natin dito guys. Bali guys, pag sa actual na gagawin natin to, dapat ilagay natin sa trunking yung wire para hindi siya magulo. Dahil demonstration lang naman ito, hindi ako gumamit ng trunking. Yung trunking kasi, ano yun sa wire kung saan ilalagay mo yung wire para hindi magulo tignan yung wire. So tapos na tayo dito, no. Ang kasunod naman yan sa 11. Ang 11 kasi natin, ito yung common, no. Bali dito tayo maglagay sa 11 papunta sa 95 ng overload natin, normally close, no. Ibig sabihin, galing dito papunta ngayon dito, no. Higpitan natin. Tapos dito natin ilagay, no, sa 95. So, ilagay natin dito. Tapos, ang lusot naman ng 95 ay 96, no? Galing dito, papunta ngayon sa stop push button natin dito. Papunta sa stop. So, bali ito siya. Buksan natin to guys. Bali, 96 dito at saka dito, no? Ilagay natin. So, ilagay muna natin sa 96. Pag ganito kasi guys, normally close yan, no? Naka-close. NC. Kung makikita nyo dyan sa overload ay NC ang tawag dyan. Tapos dito na rin natin ilagay. Tapos ilagay natin sa stop push button, no? Ito kasi yung stop push button natin. Dito natin ilagay. Lagay natin dito. Tapos higpitan natin guys. Tapos mayroon siyang jumper, no? Lusot dito sa kabila ng push button natin, mayroon siyang jumper. Ito na yung jumper natin, no? Tapos maglagay pa tayo dito para sa normally open number 14. So bali, galing dito papunta ngayon dito, no? Sa number 14 ng normally open ng magnetic contactor. Lagay natin dito, no? Kasi may jumper na akong nilagay. Ito yung jumper na nilagay ko. Sa normally close or normally open, walang problema, pareho lang. So dito natin ilagay.
sa normally close. Tapos higpitan natin, no? Takpan na natin to para hindi magulo. Tapos ito siya guys, no? Ito na siya, no? Papunta sa number 14. So bale, dito natin ilagay sa normally open, no? Number 40 ng auxiliary ng contactor natin. Dito natin ilagay. Higpitan natin. Ayan, okay na. Nalagay na natin yung sa number 14. Sa number 13 naman pala, maglagay tayo. Galing sa start button, papunta naman sa number 13, no? Bali galing dito, papunta naman dito. Ilagay natin dito sa start button, no? Ito yung start button natin. So bali dito natin ilagay. Tapos higpitan natin guys, no? Dapat mahigpit talaga siya para hindi magkakaroon ng loose contact. Tapos ito naman sa number 13, no? Ilagay natin dito sa number 13. Tapos from number 13 naman, maglagay tayo dito ng jumper papunta ngayon sa A1 natin ng contactor. So ibig sabihin galing dito papunta ngayon dito, no? Mag-jumper tayo guys. Bali ito yung ilagay natin. Higpitan natin guys, no? Tapos dito natin ilagay. Tapos ito naman tatakpan na natin to kasi tapos na tayo dito, no? Kung makikita natin, takpan na natin to guys. Bali ang A2 natin ngayon papunta sa number 15, no? Sa 110 volts. So ibig sabihin ito yung number 15 natin, dito natin ilagay papunta sa A2 natin ng coil ng contactor. Ilagay natin dito sa number 15. Dapat guys nakapatay yung circuit breaker natin, no? Para hindi tayo makuryente. Tapos itong ano natin guys, itong wire natin, gaya ng sinasabi ko, pag sa actual nyo nang gawin, ilagay nyo sa trunking, yung plastic trunking, para hindi siya magulo tignan yung wire natin. Marami kasi nagko-comment, sabi daw, ang wire ko daw ay parang sapot ng gagamba. Ito kasi ay ano lang ito, demonstration lang naman. Pagdating kasi sa actual, lalagyan natin yan ng plastic trunking para hindi pangit tignan. So ngayon, ikabit natin dito sa number 40, no? Papunta ngayon sa number 32. So mag-jumper tayo ngayon dito sa number 14, papunta sa number 32. So ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito, no? So mag-jumper tayo guys, ilagay natin dito, tapos higpitan natin, no? Dito natin ilagay. Tapos ngayon guys, mag-jumper naman tayo dito, no? Sa 32, papunta ngayon dito sa number 44, no? Normally open din ng magnetic contactor natin ng AIM, no? Ng M natin. So ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito sa baba, no? Sa normally open. Lagay natin guys, no? Ganyan. Higpitan natin, tapos i-jumper natin to sa baba. Tapos higpitan natin, no? Ito siya guys, tanggalin natin to. Tapos dito guys, no, mag-jumper na lang tayo dito para diretso na, no? Tapos papunta ngayon sa number 60 natin. Tapos maglagay tayo dito para papunta sa transformer. Lagay natin dito. Tapos higpitan natin, no?
para mayroon na tayong papunta sa line 2, no? Kasi ito kasi ay ilagay muna natin dito sa number 60, no? Ito na kasi yung jumper natin. So ilagay natin dito sa number 16 kasi ito kasi mayroon siyang 220 volts. Pwede rin naman natin dito gamitin kasi 220 volts din naman ito. Pero dito na lang natin gamitin para makita din ng mga baguhan kung paano natin ikabit sa transformer din ang ilaw natin. Ang kasunod guys, galing naman dito sa normally close, number 31, no? Papunta ngayon sa X1 ng red natin. Tapos, ilagay din natin dito, no? Ilagay natin to sa red. Dito natin sa ilagay sa red. Tapos, sigpitan natin, guys. Dito naman tayo sa green, no? Number 43, papunta sa green lamp. Dito natin ilagay sa number 43 sa normally open. Tapos, sigpitan natin. Papunta to ngayon sa green lamp natin. Sa X1, no? Dito natin ilagay. Tapos, ang kasunod naman yan, dito naman sa 98, no? Normally close. Dito, no? Galing dito, papunta ngayon dito. Para sa ating yellow lamp. Ito kasi yung yellow lamp natin. So, ilagay natin to dito. 98, no? Dito natin ilagay. Tapos dito natin ilagay. So, okay na guys, no? Takpan na natin. So, bali guys, ito pala, mali pala ito guys. Dapat pala to, nakalagay pala to dito sa, ano natin, sa 95. Nakaganon pala ito. Nakaganon pala ito guys, sa 95 pala ito. Kasi ito yung trip natin. Ganon pala yan. Ngayon, pag i-on natin itong circuit breaker guys, gagana ngayon ang red. Pag i-press natin to, mamamatay ang red, iilaw ang green. Kasi mag-close kasi ito guys, mag-open ito, no? Pag gumana naman itong magnetic contactor natin guys, magko-close din ito, no? Pag ikabit natin yung 3-phase motor natin dito, no? Sa overload. Gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Pag i-press natin to guys, mamamatay, mag-open naman ito. Ganun lang ang operation niya, no? Ito kasi yung sa overload natin, ito na siya. Ngayon guys, kung mag-trip naman ito guys, no, mag-o-open ito, magko-close ito, no. I-try natin, iilaw naman ang yellow, no, kung i-try natin. Ayan, no, kung makikita natin. Mamamatay ngayon ang red natin, no. Ganun pag nagtitrip siya. Ganun ang function niya guys. Try natin ulit. Pag i-press natin to guys, gagana ang green. Pag i-press natin to, mamamatay, gagana ang red. Press natin, gumana ang green. Pag i-press natin to, mamamatay. Press natin, gagana siya. Pag mag-trip naman guys, automatic ngayon, mamamatay ang green, no? Kung makikita natin, yan. Gagana ngayon ang yellow lamp. Ganun siya guys. Pag bitawan natin, pag i-reset natin, gagana ang red. Ganun siya guys, no? Sana guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.